yung rice. Yung coffee ko, black coffee. Pure black coffee, kaya mapait. Na hindi mo lang nilagyan ng asukal? Tingnan mo na yung braso ko. Ayan. Diyos ko, malaki pa ata ako sa nanay ko ngayon. Ito, itlog. Kainin na natin. Bakit hindi nakita? Hindi niya daw nakita. Tatlong itlog to. Tatlong itlog, isang taas. Hindi taas na to eh. Arenola yata to. Basta basong malaki. Ganyan kalaki yung baso ko. Na pangkape. Yan ang pinakakape ko. Ang baso na to, isuwi ng tito ko. Sa kanya to, gamit na to. Ginagamit ko kasi yun yung ano. Gusto kong ano, marami. Ang alat ng itlog ko. Ang dami ko yata nilagay na asin. Ma, pag diet dapat walang lasa yung itlog. Ang Kasi dapat, nakakataba din yung asin. pag diet, dapat may salty food. Salty food. Salty food. Hindi pwedeng walang asin yung itlog. Walang lasa. Wala yung asawa ko ngayon, nasa trabaho, kaya wala akong rice. Pero pag nandito yung asawa ko, labot na. Hindi ako pwedeng di mag-rice. Kakali. Kakali. Ay, naku, mayroon palang hindi, hindi luto. Yung lusaw? Ayun, may lusaw na itlog. Oh. Hindi ko napansin kanina. Akala ko luto na lahat. Masarap pa naman yung sa kanin. Yung lusaw. Ihalo mo sa kanin. Ma, sarap na kinakain namin kanin. Ang sarap pa naman sana ng kanin. Sila kumakain ng kanin dun sa sis. Ako hindi. Gusto mo ng hotdog? Ayoko na nga. Bunso, gusto mo ng hotdog? Sige, kumain ka na. Gusto mo? Papayat kaya ako kahit walang workout. Hindi. Meron nang side comment agad dito. Hindi daw. Kumain muna. May hotdog din pala dito. Hindi ko alam. May hotdog pa ako. Tagaluto ng kanin sa amin si kuya, ng panganay ko, nagluluto na yun, 10 years old. Nagsasaing na yun sa kalan, tsaka sa rice cooker. Sanay na siya magsaing. Sanay na din siya magprito ng mga hotdog, yung mga ganun. Kasi yung itlog, di ko pinapiprito sa kanya. Kasi pag yung itlog, di niya nilalagyan ng asin. Isang beses. Tinatakasan ko lang si mama. Isang beses nagluto ng itlog, hindi nilagyan ng asin. Walang alasa-lasa. Ayoko ng ganong itlog. Gusto ko may lasa. Kasi nga eh. Yan, busog na ako. Weh! Weh! Totoo po yan? Oo po yan. Nung nakaraan, anniversary ng nanay ko, ang dami kong nakain. Nagda-diet na ako ng mga, nagliles na ako sa pagkain. Nung gabi, Diyos ko, hanggang mapakalan, sakit ng tiyan ko. Para akong, hirap na hirap ako, hindi ako makadigay, hindi ako makautot. Gusto kong dumigay ng mahabang-mahaba, hindi ako makadigay. Hindi ko alam gagawin ko yun. Yung patio siguro. Patakawan. Natakaw yan. Ayoko nga yan. Lumayo ka nga sa akin kasi sabi ko, huwag niyo pakikita sa akin pagkain niyo. Bakit? Bakit? Doon kayo. Naiingit ka? Hindi naman ako naiingit. Kumain lang kayo na kumain. Wala pa yung bato. Last one. Ano? Wala na. Uy! Uy! Ito na lang. Last subo. Ay, full na. Water ko.
Samid ako. Samid. Busog na ako. Tumigal ka na. Busog na ako. Excuses. 5 minutes, nakakain ako. May kasama pang kwento yon 5 minutes. Ito, 5 and 40 seconds. Diba? Busog na. Kaya wag kayong magsasabi na hindi kayo mabubusog pag walang kanin. Kasi ang kanin ang nakaka-high blood, nakakataas ng blood sugar. Basta maraming nagagawa ang kanin sa atin. Pwede tayo magkanin, pero more on moderate na kanin lang. Konti-konti siguro. Ako po, hindi ako Kasi talaga mabubusog pag walang Pag kanin. sobrang dami ng kanin, yun yung nakakalaki ng tiyan, nakakalaki talaga ng katawan natin. Then yun yung nakakapagbigay ng mga sakit. Tapos yung ano din, mga sweets, mga katulad ng soft drinks, katulad ng yung mga bread, ayan, nakakataba din yan, bread. Yung mga chichirya, nakakataba din yan. Lalo ang alak, nakakataba din yan. Nadalas kami sa alak ng mga nakakaraan. Medyo kailangan ko na din bang i-diet yung alak. Pwede bang alak tsaka no rice? Susubukan ko ulit bumalik sa sa keto diet. Nagki-keto diet ako last 2018 o 2019, parang ganun. Basta hindi ko matanda kung anong taon. Pero nagki-keto diet ako. Tumagal ako mga 4 months sa keto diet. Then pumayat talaga ako, as in pumayat ako. Gumanyan yung pisngi ko, humupak. Tapos yung balakang ko, as in talagang numipis yung katawan ko nung time na yon. Tapos, nung tese, is may schooling pa na. Naglalakad kami sa school, kahit pa paano may walking kami, may exercise. Pag nasa bahay ka, anong exercise mo? Magja-jumping rope ka sa loob ng bahay, kumakalabog yung mga gilid-gilid ng baka mamaya, may madali pa akong gamit. Matangay ng ng pang-jumping rope, di ba? Yung pinaka-rope ng jumping rope. Maya, madali ko, mabasag pa, masira pa, di ba? Delikado din. Gusto kong mag-jogging, kaso wala akong kasama mag-jogging sa madaling araw. Kasi, tapos dito sa paligid namin is maraming aso sa gilid-gilid. Mahirap mag-jogging. Okay lang sana kung mag-jogging kami kung walang aso. Tumakbo ako ng tumakbo dyan kahit balik-balik ako. Kung walang aso. Hindi ako abuli ng aso, di ba? Takot pa naman ako sa aso. Dati nakakapag-jogging kami sa Manila Memorial sa sementeryo. Ngayon kasi is hindi sila nagpapapasok ata nung alanganing oras. Kaya mahirap talaga. Tapos nakakapag-bike sila doon sa Manila Memorial yung mga bata. Tapos kami nagja-jogging. Kahit walking lang sa Manila Memorial, laki ng Manila Memorial na yun. Quiet ka, kumain ka doon. Laki ng Manila Memorial na yun, sa ilang oras mo lalakarin yun, okay na. Hulas na hulas ka na nun. Dito, di kami nakakapag-exercise. Ang pinaka-exercise lang namin dito, gawaing bahay, maglaba, magurong, magmap, magwalis. Pinapawisan kami, pero hindi ganun ka-workout yung katawan namin. Sige na, mahaba ng chikahan to, nakatapos na akong kumain. Mas mahaba pa yung chika ko sa inyo kaysa sa pagkain ko. Yung anak ko yun, rumaratsyada pa ulit ng isa pang kanin. Isang kanin na kanina. Ngayon, magkakanin na naman. Diet daw siya, ha? Yung panganay ko. Papakita ko sa inyo yung katawan ng panganay ko pag yung tumagal. Pag yung tumagal-tagal pa lalong lumakas sa kanin. Yan may double chin na ako. Ako ba ilan? 1, 2, 3. Pangatlo itong sa may leeg ko. Ikaw kailangan magpataba. Nga pala, ito, underweight. Si kuya is overweight. Pero yung overweight niya, hindi naman pangit tignan sa katawan niya. Ayos lang naman sa katawan niya kasi medyo parang
hindi naman siya ganun kataba. Pero sabi nung pedya, ay hindi naman yung pedya ang nagsabi, yung assistant ng pedya, medyo i-diet daw kahit konti. Tapos ito daw, pakainin daw ng pakainin. Kasama nga siya sa feeding sa school. Mamaya, matamaan siya. Kasama siya sa feeding sa school. Ang kaso, ang kinakain lang niya doon sa feeding sa school, yung cookies lang, yung pinakatinapay na malaki. Na medyo matigas na, parang munay na matigas. Hindi niya kinakain yun, ayaw niya. Nun. Kasi, hindi ko alam kung bakit eh. Masarap naman yung lasa, kaso ayaw niya nun. Tapos yung gatas ang pinaka-the best sa kanya. Nakakaubos siya ng gatas na yun. Every week ang bigayan ng feeding sa school. Kaso minsan di rin ako nakakakuha kasi pag wala yung asawa ko. Hindi namin makukuha. Bawal naman silang isama sa school para kunin yung feeding. Nung nakaraan, sinama mo kami. Nung nakaraan, nakakasama na. Eh ngayon, baka mamaya magigpit na naman. Maghimpit na COVID na naman. Finish your food. Go back to your food. Right now. Nga po pala kami bawal gumala. Magpapaalam na ako. See you again sa susunod kong pagkain. Mamaya, mag-lunch ako. Pakita ko ulit yung itlog na naman. Itlog na naman. Walang katapusang itlog. Kaya parang makakasawa ding ipakita sa inyo kasi puro itlog. Pero nagkakarne ko, nagugulay ako. Tsaka, nagkakarne ko, nagugulay ako, nag-iisda din ako. Magra-rice ako, siguro kalahating mangkok lang nito. Itong mangkok na to is, batayan ko, kalahating mangkok na rice, kalahating ulam. Dapat ganun yung ko, para hindi mabigla yung tiyan ko. Kasi pag nabigla yung tiyan ko, go to CR. Pag yung maraming nakain, nasa CR na ako. Yung CR, hindi kami maghihiwalay hanggat hindi maalis yung sakit ng tiyan ko. Sige na, mahaba ng kwentuhan, 12 minutes na to. Babush. Bye-bye.